Hello, good morning mga ka-agri. Dahil maulan ngayon dito, habang tayo ay dito sa ating munting bahay sa farm, mas maganda sigurong pag-usapan natin tong iisip. Ano ba talaga itong isip? Ano ba yung magagawa natin dito sa iisip? Well, bilang isang matagal na rin sa technician, field technician sa hog raising, siguro naman ay mayroon naman akong kunting maibabahagi para pandagdag sa kalaman ng ating mga hog raising. Alam nyo, itong isip, napakalaking dagok ito. Malaking banta ito sa ating mga hog raisers. Pero dahil nandyan na yan, ay gagawin na lang natin siguro, o hindi siguro, talagang gagawin na natin, iba yung pag-iingat na lang mga ka-agri sa hog raising. Alam niyo, itong isip ay talagang misteryoso kasi hindi natin alam kung kailan sa papasok sa ating mga babuyan. Siguro, o hindi lang siguro, kailangan nating pag-aralan din, alamin. Kailangan nating alamin na bakit na ito nakakapasok sa mga babuyan. Siguro, ano ba ang point of entry nito? Siguro naman tayong mga hog raiser mas nakakaalam ng sitwasyon natin, nakakaalam ng mga movements ng ating babuyan. Ibig sabihin ay alam natin kung ano ang mga lumalabas at pumapasok sa ating babuyan. No, siguro yung mga tao natin, yung mga sasakyan na lumalabas at pumapasok, yung mga supplies natin sa loob, ay posible rin yan na magdadala ng sakit doon sa loob. Kaya yun ang ating titingnan mga ka-hog raisers. Dahil sa ngayon, yung takot nandyan na yan, no? So ang atin na lang yan dyan ay paano na natin protektahan ng ating babuyan through biosecurity. Kailangan medyo stricto din tayo sa ating mga tauhan, ano ang bawal at hindi, dahil yan ang importante. Kailangan sumunod sa alituntunin, dahil siyempre yung kalaban natin hindi po natin yan kakayanin pag pumasok na yan sa ating babuyan. Siguro naman ang mga experience natin na matagal na rin tayo sa field ng hog raising, ay nakikita ko din naman na kaya naman talagang pigilin yung isip. Kaya natin yan. Dahil yung pag-iingat natin, mas nakakatulong yan. Dahil siyempre ngayon nakikita ko nga mas marami ng mga hog raiser talagang mas alert na, no? So importante po yan, no? At siyempre kailangan yung area natin talaga biosecurity is number 1. Siyempre yung mga tao natin, yan, number 2 din yan mga tao natin.
Kasi nga yung tao natin, sila talaga yung hands-on sa loob eh. Sila yung mga naging kasama ng mga baboy dun sa loob. So dapat alagaan natin yung mga tao natin. Para din naman maging loyal sila sa atin. Loyal yung ating mga tauhan. Proteksyonan natin sila number 1. Para siyempre proteksyonan din nila yung ating mga alaga ninyo, ng mga baboy ninyo diyan sa loob. Kung ano yung mga patakaran diyan o mga lituntunin diyan sa loob, dapat nilang sundin. Yan lang po at maraming salamat, mabuhay mga kahagrisers.